I cannot deny that my heart is thumping every time he's calling me that. Para kung bumabalik sa araw na naging kami. The saddest yet the happiest time of my life. Kasi doon ko lang naramdaman na may tao palang kaya akong mahalin. Austin, what did I say to you? Tanong nito na hindi man lang inaalis ang pagkakatitig sa akin. Naiilang ako sa sobrang lapit ng mukha namin. Konting galaw lang mahahalikan na ako nito eh. Pakiramdam ko nagsisimula na ang uminit ang pisngi ko, pati ang buong katawan ko. Nilagay niya ang kamay sa bewang ko at barahan niya akong hinila papalapit sa kanya. Nagkadikit na ang katawan namin at halos mabingi na nga ako sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Napakatahimik ng paligid. Nang tanging hininga na lamang naming dalawa ang nagpapaingay dito. Ha? I pretended that I don't know what he meant. Pero alam ko na ang tinutukoy nito ay ang pagpapapasok ko kay Callie. Haven't I told you not to allow someone to come inside? Tanong ni Austin, pero ibang naging dating sa akin. Pakiramdam ko inaakit niya ako sa tono ng pananalita niya. At sa paraan ng pagtitig niya sa akin, kinuha niya ang dalawang kamay ko at nilagay niya ito sa balikat niya. Napakapit ako sa kanyang leeg dahil pakiramdam ko ay biglang nangatog ang tuhod ko dulot ng mga ginagawa niya sa akin ngayon. Angelou, ulit nito. Kasi napahagat ako sa pang-ibabang labi. Hindi ko kasi alam kung ano ba ang irarason ko dahil alam ko naman mali talaga na pinagbuksan ko si Callie, lalo na't ako lamang ang mag-isa dito. Kahit naman kaibigan niya yon, wala naman siyang sinabi na papasukin ko ito sa loob ng kondo niya. I'm sorry, Austin. Pero halos wala nang lumabas na boses sa bibig ko dahil inilapit niya ang mukha niya sa akin. Napapikit ako ng kiss-kiss niya ang dulo ng ilong niya sa akin. Amoy ko ang mabango niyang hininga na may halong mint. Yeah, his voice is raspy. Para ko nalalasing sa sensasyong dulot ito sa akin. Do you know what's your punishment for that? Marahan akong umiling habang nanatiling nakapikit. Because my baby is so stubborn and she has to be punished, sabi niya. And the only way to that is this. Di na ako nakapagsalita pa dahil nararamdaman ko na lang ang mga labi ni Austin sa labi ko. He crashed his lips on mine, tasting and licking every corner of it. He is moving sensually as I let my arm wrap his nape. Susubukan kong gayahin ang mga galaw niya dahil hindi ko naman alam paanong tamang paghalik. His kisses are rough and hard as if he was punishing me. Dama ko pa ang pinaghalong pagkagat ito sa labi ko na lalong nagpapainit sa akin. His kisses went deeper and deeper. Nagustuhan ko ang ginagawa niya sa akin. His mouth is warm and tastes so good. Para ko naaadik sa mga halik niya. He gently pulled away and looked at me in the eyes. With both panting, namumungay ang mga mata niya at pakiramdam ko, ako ay nalalasing sa damdaming dulot ng mainit niyang halik sa akin. Baby, let's stop. Aniya na tila nahihirapan. Let's stop while I still can. Napayuko ako para itago ang panunubig ng aking mga mata. Hindi ni Austin nagustuhan ang halik ko kasi hindi naman ako marunong. Hindi ko na din napigilan ang pagturo ng duha ko. Oh shit! Why is my baby crying? Nagpapanik nitong tanong sa akin habang masuyo nitong pinupunasan ng mga luha kong nag-uunahan ng pumatak. Umiling ako at bahagya ko siyang itinulak pero hinila niya ako palapit sa kanya. Tell me, nasaktan ba kita? Tanong ni Austin sa akin. Masuyo pa niyang hinapdos ang pisngi ko at pinatakan pa niya ng halik ang aking noo. Ayaw mo ba kasi hindi ako marunong? Nahihiyang tanong ko sa kanya. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Austin sa akin. Napansin ko pinipigilan nitong matawa kaya napanguso ako. Ayaw niya na sa mga halik ko. Pinagtatawanan niya pa ako. What is my baby thinking? Tanong nito at mabilis kinintilan ng halik ang aking labi. Sabi ko kaya ka tumigil kasi ayaw mo sa halik ko. Kasi hindi ako marunong. Nahihiya akong amin sa kanya. May pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang seryosong mukha nito biglang naging maligalig. Tingin ko pinipigilan niyang sariling matawa sa mga sinabi ko. Umiling-iling pa to habang hinahawi ang mga takas kong buhok. Totoo naman, diba? Mas gusto mo siguro yung mga magagaling na. Pagmamaktol ko na parang bata. No, baby. Your kisses are the sweetest. Hindi ako magsasawa sa mga labing ito. Inangkin niya ulit ang labi ko but this time,
May kasamang panggigigil ang paraan ng paghalik nito sa akin. Don't ever think that you're not the best, baby. Your kisses are incomparable because you are special. Always remember that. Talaga? Paninigurado ko. Pero bakit mo ba ako hinalikan? Because you're so stubborn, baby. You let Villegas come inside and you are unaware that brute is ogling at you. Kita mo ba ang paraan ng pagtitig niya sa'yo? I am so jealous when I saw you talking to him with his clothes on. I don't want someone looking at you like that, baby. Masungit na sabi nito sa akin. Kanina pa kasi siya nagdo-doorbell at saka naalala ko kaibigan mo naman siya. Yung sinama mo sa mansyon niya noon, di ba? So you remembered him? Striktong tanong nito sa akin. Ang kaninang masungit niyang mukha, lalong naging masungit. Nakulang na lang mag-isang linya ang kilay nito. I remembered his face but not his name. Sorry, nag-peace sign pa ako. Pero di ata effective dahil nanatiling seryoso pa rin ang mukha nito. Sorry na po, Sir Austin. Hindi na po mauulit. Huminga muna to ng malalim bago nagsalita. I will forgive you in one condition. Hala, may kondisyon? Bakit? Nagtatakang tanong ko. Dati ako lang yung nagbibigay ng kondisyon sa kanya. Over naman to ni Sir Austin, para yun lang. Isa pa kaibigan niya naman si Callie. Aha? May sumilay ng ngiti sa labi niya. Gosh, pakiramdam ko, lalang gumugwapo siya sa tuwing ginagawa niya yon. Anong kondisyon po? Kunwari nag-iisip pa. Starting today, tayo na ulit. I'll be your boyfriend and you will be my girlfriend. Napasingap ako at nanlaki ang mata nang tumingin sa kanya. Seryoso? Yun talaga ang kondisyon niya? Unbelievable. Tayo na? Kahit di mo ako niligawan? Every day I will court you, baby. And in fact, we have forever. I will prove my love for you every day. Just please allow me. He said full of sincerity. Then prove me first. Hamon ko sa kanya. Ligawan mo muna ako. Sabi ko at agad nang tumalikod sa kanya. Iniwan ko si Austin na tulala sa kinatatayuan niya at tumiretso na ako sa kusina. Baka kasi kapag di pa ako umalis sa tabi niya mapa-oo na naman niya ako, kaya noon. Kala mo naman kasi sa sarili ko na pagdating kay Austin, nagiging marupok ako ng slight. Oo, slight lang naman. Anong akala niya? Patay na patay talaga ako sa kanya? Excuse me lang ha? Angelo Allende version 2.0 na kaya to. Baby, ungot na naman ito sa akin. Yes, Austin? Kunwari, seryoso kong tanong sa kanya. Inilang hakbang nitong pagitan namin. Halos di ako makahinga sa sobrang lapit niya. Sige na, baby. Tayo na ulit, please. Ayan na naman yung mga hirit niyang ang hirap hindian. Napakaharot talaga ng lalaking to. Naku, konti na lang talaga. Kaya lang, please, Angelo, maghunos dili ka. Austin, kung gusto mong maging tayo, ligawan mo muna ako. Tsaka paano ka nakakasiguro na wala akong boyfriend? Ang dami ko kayang maniligaw sa school. Biro ko pero partly totoo naman. Madaming gustong manligaw sa akin sa university kaso wala akong pinayagan. Tsaka sino ba naman ang magkakalakas ng loob? Halos linggo-linggo, nakikita nila si Gab na sumusundo sa akin doon gamit ang iba't ibang sasakyan. Isa pa ang lalaking yon, napakaangas din. Grabe kong makatingin sa mga kaklasikong lalaki. What do you mean by that, Angelo? Oh, nasa na yung baby? Angelo na lang. Gusto kong matawa sa pagmumukha ni Austin. Mukha itong galit at gustong manakit. Ay, iba rin pala ang tama nitong si Mr. Valderrama. Ang tapang naman nililigaw, naninindak. Maraming naliligaw sa akin. Hindi mo lang alam kung san-san kasi hindi ka nakatingin. Tsaka malay ko ba kung nagde-date kayo ng doktora mo? Alangan namang maghintay ako sa wala, diba? Bala ko nga sagutin yung isa Total, gumagawa-gawa lang din naman ako ng kwento, panindigan ko na lang to. She is not my girlfriend. But I already told you that, baby. Bawi ni Austin sa akin. Sige na, magluluto pa ako. Tatawagin na lang kita mamaya kapag luto na. Babush! I am not kidding now, baby. Warning ni Austin sa akin. Pero kailangan kong pangatawanan ng mga sinabi ko. Tingnan natin kung hanggang saan ang pasensya ng isang Austin Valderrama. Ay hala, akala nyo nagbibiro ako? Hindi no? Di ako kagandahan, Austin, pero madaming nadadali dito sa blue eyes ko. Pagmamayabang ko pa. Tisay nga ang tawag nila sa akin sa school Angelo, I am warning you. Don't test my patience at baka magamit ko ng upo ang matagal ko nang gustong gamitin sa'yo. Upuan? That chair with unusual shape? Oh my gosh, parang bet ko yon.
Ang sarap kaya sa pakiramdam na nakaupo ako doon, nakaka-relax. Yes. Ewan ko sa'yo, Austin. Bahala ka dyan. Tumalikod ako sa kanya. Nagpatuloy sa paghanda ng lulutuin kong ulam. Totoo lahat ng sinabi ko. Sa sunod na buwan, sasagutin ko na si Dave. Pangiinis ko pang lalo sa kanya. Sorry Dave, pati ikaw nadamay sa kalokohan ko. Mahinang bulong ko. Patay ako pag nalaman to ni Dave. Aasa ang loko. Ang kulit pa naman din nun. I already warned you, baby. Bulong ni Austin sa akin sa napapaos na boses. Pero imbes matakot ako, para tuloy na-excite pa ako sa parusa niya sa akin. Ano ba, Angelo? Ang landi-landi mo talaga? Magpapabebe na naman, girl? Pagalit ko sa aking sarili. Mula sa aking likuran, siniksik ni Austin ang ulo niya sa pagitan ng leeg at balikat ko, kaya napatingala ako. I stilled when he started planting feathery kisses on my neck, pero lalo ako natigilan nung maramdaman ko na sinisip-sip niya ito. Parang may humahalukay sa tiyan ko na hindi ko rin maipaliwanag. Siguro ito yung sinasabi nila na nagliliparang paru-paro sa loob ng aking tiyan. Austin, imbes na sawayin ko siya sa kanyang ginagawa, iba ang lumalabas sa aking bibig. Isang maliit na ungol ang lumalabas sa bibig ko at gusto ko na lamang lamunin ako ng lupa sa kahihiyan. I want to control myself pero mas pinalalim ko pa ang paghalik at pagsipsip sa leeg ko. Alam kong mag-iiwan to ng marka pero hindi ko na yon ininda pa. Ang gusto ko ngayon ay sundin ang kakaibang emosyon na nagsisimulang kumawala sa akin. Dahan-dahan niyang pinasok ang kamay niya sa loob ng damit na suot ko. Ang init ng palad niyang umahaplos sa aking balat ay nakadadagdag sa apoy na nagsisimulang magliyab. Hindi ako makasagot dahil bago sa akin ang lahat ng ito. It is the first time someone touched my body like this. Pirikit ko ang mata, tinamnamang sarap na dulot ng mga haplos ni Austin. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Itong ginagawa ba namin o yung lulutuin ko. Pero natigil kaming dalawa nang biglang tumunog ang doorbell. Shit! Mura ni Austin. Kinalas sa mga braso niyang nakayakap sa akin at tumarap ako sa kanya. Naguguluhan ton tumingin sa akin dahil bigla kong pinitik ang uso niya. Don't curse! Sorry baby pero... whoever this person is outside, sisiguraduhin niya lang na mas importante yung paka niya sa akin dahil kung hindi, siya ang bibitinin ko. Tumunog ulit ang doorbell. This time, sunod-sunod at ito tila nawawala ng pasensya kung sino man naghihintay sa labas ng pintuan niya. Saglit, bubuksan ko. Sabi ko, no, stay here. I don't want someone to see you that sexy. Sexy ka dyan. Naka-t-shirt mo nga lang ako. Bolero? Sige na, buksan mo na at baka masira pa yung doorbell mo. Sabi ko at saka mahina ko siyang tinulak. He frustratedly combed his hair and walked towards the door. Natawa ako nang bumalik sa mga ginagawa ko. Ang mga sahog para sa ulam na lulutuin ko, nagkalat nang hindi ko man lang namalayan. Jollibee delivery! Sigaw na nasa may pintuan. What are you doing here? Dinig ko pa ang mura ni Austin sa sino mang kausap niya. Pero hindi na ako lumingon kahit papamilyar ang boses nito. Jollibee? Isa lang kilala kong... I'm visiting my friend, kuya. Halos mabuwala ko sa kinatatayuan pagkarinig ko sa tawag niya kay Austin. Kuya? Paano naging kuya niya to? Nagbibiro ba ito o totoong kapatid niya si Austin? Naglakad to palapit sa akin bitbit ang pagkaing dala niya. Di nito pinansin ang pagmumura ni Austin sa likod niya. Diretso lang nilapag sa mesang kanyang mga dala. Para ko natulos sa kinatatayuan ko. Naguguluhan sa mga nangyayari. Pero si Gab parang walang pakialam. I miss you, doll. Aniya sabay yakap sa akin. Pero di man lang ako nakabati pabalik sa kanya. Jollibee for my baby doll. Nakangising sabi niya sabay pakita nito sa akin. Gab! Saway ni Austin sa kanya at agad tong lumapit sa tabi ko. Pagkatapos tinulak niya pa si Gab palayo sa akin. At muntik pa itong mawala ng balanse. Papalit-palit ng tinging pinukol ko sa kanilang dalawa. Si Gab umiling at natatawa pa habang si Austin blanco lang ang mukha. Magkapatid sila? How come? Magkapatid ba sila sa ama o sa ina? Baka kay Sir Miguel. Ang damot. Pagkatapos mo akong utusan bantay ng baby mo, ngayon sinusungitan mo na ako? Bulong na bulong nito pero dinig naman namin ni Austin. Ewan ko ba kung bulong o sadyang pinarinig nito sa amin ang panunumbat ni Gab. Shut up, Gab! Naiiritang saway ni Austin kay Gab pero nagkibit balikat lamang ito.
Inisa-isa niya pang nilabas sa mga pagkaing dala niya. Kung siguro sa ibang pagkakataon to, nagtatalo na ako sa tuwa sa pamukbang niya. Pero pakiramdam ko ngayon di ko ata malulunok ang pagkaing nasa harapan ko dahil sa nalaman ko tungkol sa kanilang dalawa. Ibig sabihin, simula pa lang, magkakilala na sila? Tsaka ano? Pinababantayan niya ako kay Gab? Kaya siguro halos walang makalapit sa akin sa university dahil bantay sarado niya ako dahil sa pinauutos sa kanya ni Austin. Baby? Untag ni Austin sa pagkakatulala ko. Kulot noo akong bumaling sa kanya. Tapos ay sinulyapan ko si Gab, na ngayon ay nakangisi na nakatingin sa akin. May pakindat-kindat pang loko, na akala mo naman tuwang-tuwa sa nakikita niya. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko pero wala atang balak sumagot sa kanila. Si Gab nagsimulang kumuha ng fries habang si Austin tila namomroblema. Austin, Gab, ulit ko. Sagutin mo siya, kuya. Ba't ako nadamay dito? Ungot ni Gab. Napag-utusan lang ako, Dal. Promise. Sabay nguso nito kay Austin na timing naman sa paglingon ni Austin sa kanya. Tarantado ka talaga. Malulutong na mura ni Austin. Peace, kuya. Tsaka totoo naman ah. Talaga naman inutusan mo lang ako. Sagot nito sabay sausaw ng fries sa gravy. Tapos akmang isusubo nito sa akin. Dal o kain. What the? Gabriel? Halatang naiinis si Austin dito dahil lumabas ng litid sa leeg niya. Nakita ko pa naggalawan ang ugat niya sa kamay dahil sa pagkakakuyom sa kanyang kamao. Hay nako kuya, kaya ka tumatanda, napaka-KJ mo talaga. Baliwalang sagot nito at nagpatuloy sa pagkain sa mga dala niya. Akala ko ba para sa akin? Bakit naman minukbang na na? Baby, come! Sabay hawak ito sa kamay ko. And you may leave after eating that food? Baling ni Austin kay Gab, bago pa ako hinila papasok sa silid ko. Kuya, ayoko nga. Bahala ka dyan. Dito na ako tatambay ngayon. Pahabol pang sigaw ni Gab sa amin. Hindi ko alam kung paano magiging reaksyon. Naguguluhan ang isip ko sa mga mangyayari. Pagkasara ni Austin ng pinto, agad na ako lumayo sa kanya. I remained quiet because I am lost for words. I couldn't think of anything to say, especially that my mind is confused and surprised by their revelation. Pinili kong umupo sa dulo ng kama, habang si Austin naman tumiretso sa may glass wall, saka hinawi nito ang kortina. Nagpakawala muna ito ng isang malakas sa buntong hininga, bago ito pumihit paharap sa akin. Gab is my brother, panimula ni Austin. His mother is my dad's first love. I already have an idea about the relationship kanina, pero iba pala kapag nakumpirma na ito. But knowing that Gab's mother is Sir Miguel's first love, parang ako yung nasasaktan para kay Madam Kailin at kay Austin. Parang sa pelikulang napapanood ko dati yung ganito. Bago ko lang nalaman na magkapatid kami. That was when I felt jealous of him being so close to you, na nagpapanggap na ito sa mansyon. I started my investigation about him and I found out that he just pretended to be a gardener para mapalapit sa pamilya ko. Sa pamilya namin. Dugtong pa ni Austin. Naglakad to palapit sa akin at umupo sa tabi ko. Kinuha niyang aking kamay at tumingin sa mga mata ko bago pinagpatuloy ang sasabihin niya. Nag-iisang anak lang si Gabriel ng kanyang ina, pero may kapatid itong babae sa ama. Stepsister ng anak ng ama niya sa iba, maligalig, suwail, gala at hindi mapirme sa isang lugar si Gab. Pero nang malaman ito ang tungkol sa ama namin, ito mismo ang gumawa ng paraan para makalapit sa amin. Mom knew about this kaya bumalik ang insecurity nito sa ina ni Gab. Dad doesn't know about him from the start dahil hindi namin ipinaalam ng ina niya na nagbunga minsan pagkakasala ni Dad kay Mom. He is using his stepdad's family's name at gusto tong palitan ni Dad pero ewan ko lang kung papayag ang mom niya. Pero kahit hindi kami magkaapelido, masaya akong malaman na may kapatid pala ako. He is such a nice guy, kahit minsan isip bata. He is the brother I always wished to have before. Kaya't sobrang natuwa ako nung nalaman ko tungkol sa kanya. Did I mention to you that he is an ex-military? Tanong pa ni Austin sa akin. Umiling ako dahil hindi naman binanggit sa akin ni Gab ang tungkol sa dating trabaho nito. I really admire those who are working to protect our country. Buwis buhay kasi ang uri ng trabahong iyon. Heroic kumbaga. And knowing that Gab is one of them,
It made me so proud of him. I salute him for that. Kaya pala ganun ang mga kilos ni Gab. He is always organized at saka parang yung planado lahat ng galaw. Dati ko pa napapansin ang paraan ng pagkilos nito. Masyado siyang disiplinado. Siguro dala na rin ito ng training niya na napapansin ang paraan ng pagkilos ito masyado. Disiplinado. Anong trabaho niya ngayon? Yung totoong trabaho talaga. Kasi ang alam ko, driver siya ngayon. Sagot ko sa kanya. What, baby? Driver? He said he worked as a driver. Paniniguro pa nito. Tumango ako. Oo nga, sinabi nga rin na yun sa akin. Driver daw siya ng isang negosyante. What the? This guy is really crazy. Kung ano-ano ang pumapasok sa utak niya. Naiilayang at natatawang komento ni Austin sa akin. Bakit? Ano ba talaga ang trabaho niya? It's not my story to tell, baby. Ang alam ko lang ngayon, he is working with his colleague para sa kaso ng kapatid nito. Kaso? Kuryoso kong tanong. Bakit ano nangyari sa kapatid ng kaibigan niya? I really don't know what happened, baby. Ang sabi niya lang sa akin ay kidnapping. Ewan ko kung ano nangyari sa akin pero bigla akong kinabahan. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko na pakiramdam ko, bumalik sa akin yung mga napapanaginipan ko. Ganun kasi nagpapakita lagi sa panaginip ko yung batang dinala sa loob ng van, paulit-ulit tong bumabalik sa akin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.